Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 2 patay, 8 sugatan sa nangyaring pagsabog sa umano'y iligal na imbaka ng paputok sa Dagupan City. Mahigit 20,000 pesos na halaga ng mga paputok na kumpiska sa magkakahiwalay na operasyon sa Baguio City. Mga pasaherong pauwi na sa kani-kaninang probinsya, dagsa sa mga bus terminal. At humigit kumulang 8 talampakang haba ng sawa, nahuli malapit sa isang barangay hall. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Dalawa ang patay at 8 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa umano'y iligal na imbaka ng paputok sa Dagupan City. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Dagupan City Police Office kaugnay sa nangyaring pagsabog sa isang bahay na ikinasawi ng 2 katao dito sa barangay Bacayao Norte, Dagupan City. Nauwi sa trahedyang masayang selebrasyon ng Pasko nang magkaroon ng malakas na pagsabog sa isang bahay sa Sitio Bukig, Barangay Bacayao Norte, Dagupan City, mag-alas 8 kagabi. 2 katao ang nasawi at 8 iba pa ang sugatan sa insidente. Ang bahay, nagsisilbing imbakan ng paputok ayon sa otoridad. Nasunog ang bahay, damay rin ang ilang sasakyan sa lugar. Mabilis na rumisponde ang BFP at napula ang sunog. Lang may sumabog. Opo, malakas po. Kaya takbuhan na namin. Inisinip po namin yung mga kapatid ko, yung mga pamangkin ko po. Pero ikaw may mga sugat ka. Opo, Tinamaan kasi ng mga... Shrapnel, mga bato. Kabilang sa mga nasawi ang 7 taong gulang na batang babae na kukunin lang sana ang regalo sa kanyang ninang, malapit sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Kasama niya ang kanyang inat na kababatang kapatid na dumaan sa lugar. Sa lakas ng pagsabog, nadaganan daw ang bata ng motorsiklo na kasama ring nasunog. Nasa ospital ngayon ang kanyang ina at kapatid na nagtamo ng sugat dahil sa insidente. Sugatan din ng ama ng biktima na nooy nakatambay lang sa harap ng kanilang bahay. Kasama siya doon sa sunog. Saan pupunta yung pamangkin? Sa ninang po niya sana. May bibigay po. Tapos yun na po yung may bigla na nga lang daw pong sumabog. Tapos hindi na siya nakalabas. Namatay rin ang 21 anyos na estudyante na nagpapagupit lang sa barbershop na katabi ng bahay kung saan nangyari ang pagsabog. Yung isa pong namatay sa Villaflor Hospital po siya tinakbo. Declared po siya doon as DOA. Samantalang po yung isa naman is declared DOA doon sa site po ng blasting incident po. So may mga natanggap po kami sa Region 1 Medical Center na pasyente, may na-admit po doon. Lumalabas sa investigasyon ng Dagupan City Police Office, may nagluluto sa loob ng bahay nang mangyaring insidente. Malapit lang ang kusina sa bahagi ng bahay kung saan nakaimbak ang mga paputok. Nasa kustodiya ng pulisya ang may-ari ng bahay. Ayon sa PNP, inamin daw ng may-ari ng bahay na doon nire-repack ang mga ibinibentang paputok. Karamihan daw sa mga paputok sa imbakan ay mga old stock na, kaya't nire-repack na lang para maibenta ngayong taon. Wala raw siya roon nung mangyari ang pagsabog. Una is yung violation ng RA 7183, yung pag-iimbak ng paputok kasi hindi naman siya authorized. Pangalawa is yung namatay na 2, so homicide. Tapos yung multiple injuries tsaka properties na damage. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuha na ng pahayag ang may-ari ng bahay. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa lugar. Itong aking kinakatayuan, ito mismo yung bahay kung saan nakatira yung isa sa mga biktima o yung isa sa mga nasawi sa nangyaring pagsabog. Nakakailang hakbang pa lamang siya, Chris, papasok doon sa eskinita kung saan pupunta nga siya doon sa bahay ng kanyang ninang nang mangyari yung pagsabog. Kabilang, Chris, doon sa mga sugatan ay dadaan lang din sana sa eskinita. Papasok naman doon sa Christmas party o Christmas celebration dito nga sa may Sitio Bukig. Samantala, Chris, itong lugar ay
Sa ngayon ay bantay sarado ng pulisya, bantay sarado ng otoridad. Hindi na muna pinapayagan yung pagdaan dito ng mga residente habang ongoing yung investigation ng Dagupan City Police Office. Tuloy-tuloy din, Chris, yung pakikipag-usap ng DCPO sa mga residente na nakatira dito sa Sitio Bukid para mas malaman pa kung ano ba talaga yung dahilan ng nangyaring pagsabog sa isang bahay dito sa Bacayao Norte. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mahigit 20,000 pesos na halaga ng iba't ibang uri ng mga paputok ang nakumpiska ng otoridad sa Baguio City mula December 23 hanggang 26. Tutukan sa report ni Sandy Salvacio. Mahigit 2,000 piraso ng iba't ibang uri ng paputok ang nakumpiska ng otoridad sa Baguio City mula December 23 hanggang ngayong araw December 26. Kasama na riyan ang mga isinukong paputok sa pulisya. Karamihan sa mga nakumpiska ay Judas Belt, 5-star, mother rockets at mga improvised boga. Nagkakahalaga ang mga nakumpiskang paputok ng mahigit 20,000 pesos. Total ban nga yung firecrackers pero siyempre matitigas din ang ulo ng ating mga the community who are buying or selling these prohibited firecrackers. Sa pag-iikot ng PNP, wala pa raw silang nahuhuling bentahan ng paputok sa syudad. Ngunit pinaniniwalaan na ang mga nakumpiska ay mula sa ibang probinsya o di kaya ay binili online, bagay na ikinababahala ng mga otoridad. Continuous yung coordination namin sa barangay kasi di ba kasali din sila na mag-monitor sa kanilang lugar. Eh di salamat naman yun kasi nakakatakot sa mga bata yun. Bonfire na lang po at saka yan, magsasaya-saya na lang ng kantahan o pukpukan natin. Ipinagbabawal ng City Ordinance No. 53 Series of 2009 ang pagbebenta at paggamit ng paputok at fireworks sa loob ng lungsod, maliban na lamang kung may pahintulot mula sa LGU. May kaukulang multa ang lalabag sa ordinansa mula 2,000 hanggang 5,000 pesos. Binigyang diin ng alkalde ng syudad na mananagot ang mga punong barangay at PNP station commanders sakaling may maiulat na firecracker-related injury sa kanilang nasasakupan. Sa bisa ng Memorandum No. 178 Series of 2025. Tiniyak ng BCPO na hihigpitan pa nila ang kanilang kampanya kontra paputok. Ma-ensure na during the celebration wala sanang masasaktan, walang magiging biktima ng mga firecrackers. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Bentahan ng paputok sa Bangaldan, Pangasinan, umarangkada na. Sundan sa report ni CJ Torida. Nag-umpisa nang magtayo ng stalls at maglatag ng mga panindang paputok ang siyam na authorized firecracker vendors sa Mangaldan, Pangasinan. Ang itinalagang firecracker zone sa bayan, ilang hakbang lang ang layo mula sa himpilan ng BFP. Nakapaskil sa mga stall ang mga karatula kung saan nakasaad ang no smoking, no testing sa lugar. Makikita rin sa mga pwesto ang permit ng mga negosyante. May mga nakahandang fire extinguisher, tubig at buhangin sa bawat stall na gagamitin sakaling may sumiklab na sunog. Dumaan sa seminar ang mga negosyante ng paputok bago sila nabigyan ng permit. Tiniyag din ng mga negosyante na mga legal na paputok lamang ang kanilang ibinibenta. Mas maganda na pumunta sila sa may lisensyado po para sigurado po sila na safety po sila na makano. Kung may complaint po sila, maano po nila. Kasi yung yung wala pong lisensya, mura nga po yun pero delikado din po yun. Hindi mo masasabi kung may label po yung mga paninda po nila. Panatag din daw ang loob ng mga negosyante ng paputok dahil malapit lang ang kanilang pwesto sa istasyon ng bombero. Samantala, base sa listahan ng BFP, ipinagbabawal ang Watusi, Piccolo, Pop-Pop, Giant Whistle Bomb, Atomic Triangle at iba pang mga malalakas na uri ng paputok. Tiniyak ng otoridad na pananagutin nila ang mga mahuhuling negosyante na nagbebenta ng paputok sa labas ng firecracker zone. Sa mga pupunta po at mamimili, bawalan po natin silang mag-sigarilyo. Yung magsindi ng sigarilyo kasi malapit po sa mga firecracker zones po natin. So lahat po ng mga bata, hanggat maaari mga bata, wag natin silang payagan na bumili po ng mga firecrackers. Kasama si Ron Taniedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Hubigit kumulang 8 talampakang haba ng sawa ang nahuli ng mga tanod sa Barangay Poblasyon, Manawag, Pangasinan. Pumasok ang sawa sa kusina ng isang bahay sa tapat ng Barangay Hall. Ikinaalarma ng mga residente ang pagsulpot ng sawa.
pansamantalang ikinulong ang sawa bago ipinasakamay sa Municipal Environment and Natural Resources Office para sa nararapat na disposisyon. Ang sabi nila, kaya nawawala yung mga manok nila, mga alagang hayop, yung pala dumaan po sa kanal. Ayan po, tumawid po sa kabilang bahay sa kabilang kalsada. Kaya po nagbungad sa kanila yung malaking sawa. Beep, beep, beep! May posibleng paggalaw sa presyo ng gasolina at kerosene sa huling linggo ng taon. Batay sa 3-day monitoring ng Department of Energy, may posibleng bawas presyo sa gasolina na humigit kumulang 50 centavos kada litro. Habang 10 centavos naman kada litro ang nakikitang pagtaas sa presyo ng kerosene. Wala namang nakikitang paggalaw sa presyo ng diesel. Posible pang magbago yan, depende sa kalakalan ngayong Biyernes. Ayon sa Department of Energy, kabilang sa mga dahilan ng paggalaw ng presyo ang global oversupply sa mga non-open country at sa mababang demand. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Siyam na insidente ng firecracker-related injuries na itala sa Region 1 Medical Center. Ang detalye sa report. Umakyat na sa siyamang naitalang firecracker-related injuries sa Region 1 Medical Center. Lahat ng ito naitala sa mismong araw ng Pasko. Karamihan sa mga biktima mula sa Dagupan City. 5 taong gulang ang pinakabatang biktima. Blasting injury from Mangaldan, yun po isang mangled po na kamay. So yun po yung ina-address po ng ibang specialty po na nandito rin po sa Region 1. So 2 po yung admitted doon sa total po na siyam po. Pinaghahandaan ng pamunuan ng Region 1 Medical Center ang posibleng pagtaas ng kaso ng firecracker-related injury sa mga susunod na araw hanggang sa matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Region 1 Medical Center, anytime handa tayo when it comes to supply and personnel. At yung pasilidad natin, yearly po, ganyan ang ginagawa natin. Pinalalahanan ng health authorities ang publiko, lalo na mga bata, na iwasan ang pagpulot sa mga hindi pumutok o pumalyang mga paputok. Ito raw kasi ang karaniwang nagiging sanhi ng aksidente tuwing holiday season. So gusto lang po namin sanang erase yung awareness. Kadalasan po yun po ay pinupulot ng mga bata. Kadalasan po ang pagtaas po talaga ng paputok po, kadalasan pagkatapos po ng New Year. Samantala, kasabay ng holiday season ay tuloy-tuloy mga infrastructure project sa R1MC upang matugunan ang pangangailangan sa serbisyong medikal ng mga taga-Pangasinan at mga taga-Karatig probinsya. May mga gusali na patuloy na ginagawa na malaking tulong para mapataas ang bed capacity ng pagamutan. Sa mga susunod na buwan ay posibleng matapos at magamit na ang mga karagdagang gusali sa ospital. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga pasaherong pauwi na sa kanilang probinsya, dagsa sa mga bus terminal sa Baguio City. Tutukan sa report. Matapos i-enjoy ang malamig na Pasko sa Baguio, back to reality na raw ang magkatrabahong ito mula Metro Manila. Noong Martes pa sila nasa Baguio para sa kanilang bakasyon. Batid daw nila na maraming magsisiuwian ngayong araw kaya nag-book na sila online para makaiwas sa aberya. Kasi po maraming bakasyonista. So para hindi po kami ma-late, most of the bus fully book na po. Kaya at least ready tayo lagi. Pila-pila ang mga pasahero sa bus terminal na ito sa Governor Park Road. Karamihan sa mga pasahero pauwi na sa kanilang probinsya at sa Metro Manila. Yung lahat po ng mga biyaheng Manila namin, lahat po kami, fully book na po kahapon pa. Pero yung mga mananakay namin ngayon, wala naman sila magiging problema kasi may inihanda kami extra bus para sa mga walk-in. Fully book na rin simula pa noong December 23 hanggang December 27 ang biyaheng pa NCR sa bus terminal na ito. Come and go ang biyahe ng mga bus dahil sa dami ng pasahero. Pero sa ngayon, umadagsa na, kaya yan, magsisingit-singit na kami ng mga biyahe.
para hindi tayo maipunan dito sa terminal. May special permit na rin daw ang mahigit 200 bus unit ng kumpanya at maaari ma-extend ang kanilang operasyon ng madaling araw hanggat may mga pasaherong hindi pa nakasasakay. Nakatutok ang mga kinatawan ng Land Transportation Office at Baguio City Police Office sa mga terminal para matiyak ang kaligtasan sa mga bus terminal at ng mga pasahero. Kasama si Darin Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Bawal munang pumarada ang mga sasakyan sa Municipal Public Auditorium ng Mangaldan, Pangasinan sa December 29, 2025. Magsisimula ito alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi upang bigyang daan ang Bamboo Cannon Contest na gaganapin sa lugar. Lain nitong matiyak ang seguridad ng mga dadalo sa aktibidad, kabilang na ang mga hurado, kalahok at mga manunood. May mga itinalaga namang lugar sa paligid ng Municipal Plaza na pwedeng paradahan ng mga sasakyan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patay ang 46 anyos na dating punong barangay ng Sagneb, Bantay, Ilocos Sur, matapos siyang pagbabarilin pasado alas 9 ng umaga kahapon, araw ng Pasko. Batay sa investigasyon ng PNP, sospek sa pamamaril ang nakababatang kapatid ng biktima na siya ngayong barangay chairman sa lugar. Dati na raw may alitan ng magkapatid hinggil sa pamamalakad sa barangay. Sumuko kalaunan ng sospek na naharap ngayon sa kaukulang kaso. Na-recover sa crime scene ang ilang basyo ng bala ng kalibre 45 baril. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang sospek at iba pang kaanak ng biktima. Ayun ng umaga po, na-file kaso through inquest proceeding. Bali, ang naging kaso po niya is homicide and violation of RA 591 o yung firearms law po natin. Matumal pa ang bentahan pero nagsisimula ng dumating ang mga customer sa bilihan ng mga paputok sa Bukawe, Bulacan. Ayon sa mga nagtitinda, hindi na raw tataas ang presyo ng mga paputok hanggang bago magbagong taon. Tutukan sa report. Dumayo pa sa Bukawe, Bulacan ang magkakaibigan na yan para mamili ng paputok at pailaw para sa salubong sa bagong taon. Sinadya raw talaga nilang dito mamili kahit pa marami nang nagbebenta nito online. Iba po kasi yung legitimacy po ng gawa talaga ng Bukawe. Talaga dito mo lang mabibili yung mga original na mga paputok eh. Ayon pa kay Jade, 5 taon na siyang namimili rito ng paputok. Marami na raw nagbago sa regulasyon at presyo ng mga ito kumpara noong mga nakalipas na taon. Ayon naman sa tinderang si alias Erica, matumal pa sa ngayon ang bentahan ng mga paputok. Hindi ko din po alam eh. Baka po sa financial din po sa mga... Nag-i-start po siguro yan, 27 po hanggang 31 yan. Dito sa Bukawe, nasa 150 pesos hanggang 7,000 pesos depende sa klase. Bawal ang testing dito kaya maiging panoorin na lang online ang mga pailaw at paputok na bibilhin. Ayon sa mga nagtitinda, hindi natataas pa ang presyo ng kanilang mga paninda hanggang bago magbagong taon. Nitong nakaraang araw, nag-inspeksyon na ang PNP at provincial government sa benta ng paputok sa Bukawe para matiyak na walang iligal na ibinibenta rito. CJ Torida, One North Central Luzon. Inilabas ng PNP ang mga sample ng 31 bawal na paputok. Kasabay nito ay ipinakita rin ang mga legal na paputok para maging guide ng mga gustong bumili. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Mahigpit na ipinatutupad ng PNP ang patakaran na hindi dapat lalampas sa 0.2 grams o 1/3 teaspoon ang pulbura ng paputok. Dahil naman sa madalas na pag-ulan at mahal na presyo ng mga gamit sa paggawa ng paputok, nagtaas na ang presyo sa mga tindahan. Pag umulan kasi, tigil ang produksyon ng mga paputok. Halimbawa na lang ang ordinary quitis na nasa 5 pesos noong Oktubre,
naglalaro na sa pagitan ng 9 pesos hanggang 10 pesos. Problema pa ng mga lehitimong nagbebenta ang mga patuloy na bentahan ng mga iligal na paputok online at sa mga bangketa. Binilaan naman ni PNP Chief Nartates ang mga Chief of Police tungkol sa Zero Tolerance Policy kapag nabigo sila na ipatupad ang mga patakaran sa pagbebenta ng paputok at pailaw. Mga kapuso, nananatiling mababa ang tsansang magkaroon ng LPA o bagyo sa mga susunod na araw. Sa kabila niyan, posible pa rin ang pagulan dahil sa epekto ng northeast monsoon o amihan sa malaking bahagi ng Luzon at dahil sa easterlies na umiiral naman sa Visayas, Mindanao at Palawan. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa extreme northern Luzon. Posible rin ang kalat-kalat na ulan sa Cagayan Valley Region. May tsansa rin ng pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Matumal at kokonti ang mga bumibili. Ito ang daing ng ilan sa mga distributor ng paputok sa Dagupan City. Ilang araw bago ang Pasko ay karaniwang marami na ang order ng mga paputok sa kanila. Pero ngayon, kakaunti pa raw ito. Mas lalo raw kasing naghigpit ang mga otoridad sa mga ibinebentang paputok maging sa paggawaan nito. Ang mga lehitimong distributor sa Dagupan City, tiniyak na sa lehitimong mga paggawaan din kumukuha ng mga paputok at hindi sila nagbebenta ng mga ipinagbabawal na paputok. Samantala, mahigpit ding minomonitor ng BFP Dagupan City ang mga unregistered na nagbebenta ng paputok sa syudad. Cooperative naman sila. Sinabihan natin sila na mag-seek talaga ng proper na permits and clearances bago sila magtinda or mag-manufacture ng mga any firecrackers or pyrotechnic devices. Tukoy na ang bangkay ng lalaking nakitang palutang-lutang sa Cagayan River sa bahagi ng Amulong, Cagayan. Positibo itong kinilala ng kanyang mga kaanak na tubong Ilagan City sa Isabela. Sa investigasyon ng pulisya, nagpunta umano ang biktima sa kanyang lupain at posibleng tinangay ng flash flood dahil sa nararanasang pag-ulan sa probinsya. Samantala, matapos naman ng 5 araw na paghahanap ng mga otoridad, natagpuan na kaninang umaga ang bangkay ng 20 anyos na binata matapos aksidenteng mahulog sa tulay sa Amulong, Cagayan. Batay sa investigasyon ng otoridad, madaling araw noong December 22 nang napaulat na nahulog ang binata sa railings ng tulay matapos na umakyat dahil sa kalasingan. Nakita ng isang bystander mula sa barangay Karalangan, Alcala, Cagayan ang palutang-lutang na bangkay ng lalaki sa bahagi ng Cagayan River. Positibo siyang tinukoy ng kanyang pamilya. Iba't ibang atraksyon at activities sa Alaminos City, Pangasinan, patok ngayong holiday season. Tunghayan sa report ni Jasmine Gabriel Galvan. Summer in December. Sa probinsyang malapit sa dagat gaya ng Alaminos, Pangasinan, kakaibang Christmas celebration ang ma-enjoy. Malayo sa mga regular na pasyalan at mall. Makakapagtampisaw ka sa malinaw na tubig at nagagandahang dagat ng probinsya. Hanggang 5 oras lang na biyahe mula sa Metro Manila. Bonus pa ang iba't ibang outdoor activities. Pwedeng mag-island hopping, snorkeling, kayaking, o kung adrenaline junkie ka naman, bagay sa iyo ang cliff jumping at zipline. Kung nais ng me time, pwede rin namang mag-chill lang sa tabing dagat. Iba pa rin talaga ang Pasko sa Pinas at dito sa Alaminos City, tiyak mapapauwi ka dahil sa malaprobinsyang Christmas celebration. Mga kapuso, sama-sama nating experience ang Pasko sa Alaminos, home of the 100 Islands. May 124 na isla dito sa lungsod, kaya tinawag itong home of the 100 Islands, ang Alaminos City, Pangasinan. Tara na magbalikbayan ngayong Pasko. Kapag nagutom sa water activities, ano pa bang masasarap pang gawin kundi ang kumain?
Nariyan ang mga ipinagmamalaking kakaninang Alaminos tulad ng binungoy, patupat at tupig. At syempre tuwing Pasko, hindi mawawala ang gift giving at para makabili ng affordable na mga panregalo, takbuhan na ng ating mga kapuso ang mga baratilyo. May bag, damit, laruan at marami pang iba. Matapos magmeryenda, pwede nang muling ituloy ang pamamasyal. Dahil pagkagat ng dilim, siya namang pagliwanag at pagningning ng Luca Park. Narito ang kumukuti-kutitap na Christmas display ng probinsya. Tila abot kamay muna ang mga bituin sa mga ilaw na nakakabit sa giant Christmas tree na may taas na 40 feet. Ramdam na ramdam ang Paskong Alaminos dahil sa mga nagagandahang Christmas attractions. Bukod sa giant Christmas tree, picture perfect din ang kanilang Garden of Tunnels. At dito sa ilalim ng Christmas tree, nagmistulang Tunnel of Lights. Dahil Garden of Lights ang kanilang tema ngayong taon, tagtad ng ilaw ang parke. May mga bulaklak na gawa sa mga recycled materials. Sa umaga, mas lalong sasarap ang inyong Christmas morning sa katakam-takam nilang Alaminos Longganisa. Dahil isa ito sa pinagmamalaki ng lungsod, naisipan na rin itong gawa ng iba't ibang twist. Nariyan ang Alaminos Longganisa Pasta at Alaminos Longganisa Empanada. Sina sparkle artist Ara San Agustin, Anthony Rosaldo at John Vic de Guzman, di lang yan tinikman, sinubukan din nilang gumawa at magluto. Bilang man ang mga isla sa Alaminos City, pero one thing is for sure, hindi mabibilang ang saya na dala sa pagbisita sa syudad. Para sa Paskong Pinoy Balikbayan 2025, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. At mga kapuso, 6 days na lang, 2026 na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.